Hello, good morning mga kaparmer. Mga kaparmer natin dyan, magandang umaga po sa inyo lahat. Ito po yung sinasabi ko na magtatanim po tayo dito sa fruiting bag na in-steam ko nung isang araw. So malamig na siya, kailangan na natin itanim yung oyster mushroom natin. So yung mga kailangan natin dito, ito po yung tinatawag natin na ring. Ito yung PVC pipe, yan, na ginawa nating ring. So makikita nyo mamaya kung saan natin ilalagay ito. Pagkatapos mayroon tayong alcohol. Then meron tayong Manila pepper. Meron tayo ito, marami na. Ginupit ko na to. Ayan, nakaganyan na oh. Ginupit na natin yan. Tapos meron tayong ng mitsa. Ayan, tatlo yung sa akin dito, yung ginagamit ko, tatlo. Explain ko yan mamaya. Then meron po tayong Flying Tiger na yung panggatong natin dito sa ating mitsa. Kasi hindi kailangan, hindi pa pwede yung gaas. So kailangan natin ganito talaga. Flying Tiger talaga. So meron tayong stick. Yan, may stick tayo dito. Ito yung stick. Nilalagay natin yan para umapoy, mamatay yung yung bakterya. Kailangan natin, yung gamit nung mitsa natin is to, ganyan no. Papainitin natin yung stick natin para mamatay yung bakterya nito. So meron din tayong ginawa, improvise lang to yung may din to, anong tawag dito, bakal. Meron tayong bakal na stick na ginagamit din natin. Improvise lang to. So, binabalik ko yan dyan dito sa Flying Tiger natin kasi every time na gagamitin ko siya, kailangan natin ilagay sa apoy para mamatay yung bakterya niya. So, lahat to, inisprayan na natin to ng alcohol kasi meron tayong alcohol, sabi ko nga, kasi kailangan din natin i-disinfect yung lugar natin kung saan tayo nagtatrabaho. Ayan o. Kita nyo, umaapoy o. Ayan, 70% alcohol dapat yung gagamitin natin. Tapos syempre may lighter tayo, then may gunting tayo. Ito yung ginamit nating panggupit ng Manila paper natin. Then yung pinaka-importante, yung ating seedling. Ito po yung seedling ng mushroom. Yan. Bali amag po yan. Ang laman nito is sorghum. So, yung tissue ng oyster mushroom nilagay natin dito kaya nagkaganito siya. Yan, ito yung tinatawag natin na fruiting bag. May mixture na po siya ng, bago natin lutuin to, minimix lang natin to. May sodas to, may molasses, may darak, then mayroon tayong tinatawag na lime. So, mayroon dito. So, sa susunod pakita ko sa inyo kung paano natin gawin yan. Hindi ko na kasi binidyo yung proseso ng paggawa natin. So, dito na muna tayo, diretso tayo sa pagtatanim. Pero ni isang araw sa FB ko, nilagay ko yung pag-steam nito. Meron tayong video na i-upload ko rin sa YouTube channel natin. Kung paano natin ginawa yung pag-i-steam, paano yung proseso. Meron tayo niyan, pero i-upload ko yun. Maybe mamaya. Ang susunod ko na i-upload, ito na yung pagtatanim natin. So, hindi lang siya sunod-sunod yung proseso, pero ipapakita ko sa susunod sa inyo kung paano natin ginawa itong fruiting bag. Total, nasa video naman natin yung pag-steam at saka ngayon yung pagtanim. So, i-upload natin yan sa YouTube channel natin, Papa Joms TV. Sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, please pakisubscribe naman. Hit yung notification bell para palagi kayong updated sa mga video na gagawin natin. Yung sa atin, nagpa-farm tayo. Meron tayong farm doon sa taas. Kanina pumunta tayo doon, pero ngayon bumalik ako. Hindi na ako nagtagal doon kasi ito nga, kailangan ko na talagang taniman to. Dahil kakaluto lang natin to. At the same time, malamig na siya. So, kailangan na natin itanim itong seedlings natin. Itong tatawagin natin seedlings. Ito yung seedlings ng oyster mushroom.
maraming klase yung mushroom. Meron tayong yung oyster mushroom, maraming kulay to. Mayroon white, brown, gray, black, pink, yellow. Meron yan ng oyster mushroom. Marami yan. So, yung sa atin, oyster yung ginagamit natin. So, ganun yung proseso natin. So, papakita ko sa inyo kung paano tayo magtanim. Andito na kinuha ko na yung isang drum doon. Kasi yung steamer natin, tatlong drum yung ini-steam natin doon. Doon tayo nag-i-steam sa 3 drum. Bali 5 drum yan, pero 3 lang muna ginamit ko. So, more or less, mga 400 plus to. Ito yung tataniman natin ngayon, 400 plus to. So, sa susunod, mag-i-steam ako ulit. Dahil meron pa tayong nagawa nito, steam naman natin, another naman 400 yon. So, yun, umpisa na tayo sa pagtatanim natin. Okay, mga kaparmer, mag-i-start na tayo. May nakalimutan po ako. Kailangan din natin yung rubber band. Ayan. Rubber band. Ayan o. May rubber band tayo. Marami po yan dahil marami yung itatanim natin. So, buksan na natin to. Pagbukas natin, kailangan medyo ganyanin natin sa ayan, sa apoy. Kailangan yung bibig niya mainit natin para hindi pupunta yung mga bakterya dito. Nilalayo ko lang yung bibig ko dahil may bakterya din yung mga ano natin. So, kailangan ganyan yan. Then ito, gagamitin natin yung stick. Yan. Initin natin. Yan. Ulit lang ha. Nasa natin. Yan, niniting ko lang ha. Then, susundutin mo yung mushroom sa loob. Kailangan malamig na siya. Palamigin mo lang ng konti. Then, gaganyanin mo lang. Oh. Kasi nakadikit yan. Dumidikit yan dito. Mahirap gamitin. Ito na yung gamitin natin. Yung steel. Kailangan lang natin patayin muna yung bakterya dyan. Then, ganyanin mo lang. Pag malamig na, yan, pwede mo na isundot dito. Yan. Mga ka-farmer, madalang lang ako magsalita. Kasi masilan yung pagtatanim ng mushroom. Kailangan yung pagtatanim nito is malinis.
Sasalita lang ako para sa ano nyo, kaalaman nyo. Okay, bukas. Dito muna. Yun. Sige na. Tatansya lang. Dapat yung isang bote is mga 30 piraso. Dito tayo nagtanim kasi hindi open dito. Bago yung kamay ko, sumusobra yung iba. Bilog-bilog kasi yan, kailangan mong durugin. After 3 days makikita mo na to na gumagapang na siya. 2 days. Mataas yung ano natin. Yung sakit sa dito. Dito na tayo nagawa dahil para hindi na natin hahakutin pa. Dahil dito rin natin nalalagay ito. Ito yung growing house natin, dito na tayo gumawa. Ito yung purpose niyan ito, dito yan nilalagay oh. Then, ano mo sa apoy, then lagay dyan, patong mo. Then, lagyan mo ng rubber band. Ano. Lalagay mo yung ring dito. Paglagay mo ng ring, lagyan mo ng Manila paper. Yung Manila paper, iinitin mo, ano mo dito sa apoy. Para yung bakterya mapatay din. Kasi pag may bakterya, hindi mabubuhay yung mushroom, mamamatay siya. Sensitive kasi yung ano, yung mushroom. Yan. Apoy mo lang dito, paulit-ulit lang yan. Ganyan. Lagay ng rubber band. Kaya may apoy para hindi pupunta yung mga bakterya. Kailangan natin ng miksa. Ito after 2 days, 3 days lang makikita mo na gumagapang na yung ano, yung oyster mushroom natin. Hanggang na pumuti siya lahat. Pag puti niya lahat, lalabas na siya dito. Bubunga na siya. Wala kami ni Kainday ang gumagawa nito. Bali 800 to. 800 piraso to. Kami lang dalawa ang magtatanim. Ang dami oh. Sosobrahan yung iba eh. Kung titingnan mo, madali lang. Pero pag baguhan ka, hirapan ka din. Kami kasi tagal na kami nagtatanim. Tagal na kami gumagawa nito, kaya kung titignan mo, easy lang. Nang baguhan ka, parang ang hirap din. Sanayan lang ba?
Yan. Bali yung rubber band, yan yung naglalak sa Manila paper natin. Yan, ubos na kagad. Dapat kasi mga 30. Pero parang palagay ko hindi umabot ng 30 to. Marami yung iba eh. Nanibago pa tayo eh. Yung piraso lang. 5, 10, ha? 25. O, 25 lang, kita mo. Kinapos tayo ng 5 piraso, no? Ayun, nilalagay na namin dito sa baba. Kasi 3 layer to. So, ito, nilalagay na namin dito sa baba. Para pag pumuti na siya, eh, diretso na. Diretso na siya sa pagbubungan niya. Hello mga ka-farmers. Mga ka-farmer, ito na po yung natapos natin na fruiting bags. May mga ano na yan. May mga seedlings na yan. Ayan o. Tingnan nyo. Yung puti na kulay, yan yung seeds niya. Tumutubo na ngayon. Ayan. Ayan o. Medyo malilim naman dito syempre. Pag nagma-mushroom tayo, dapat medyo madilim siya. Ayan. Nandito yan. Meron tayo dyan. Ganyan na yung natapos natin. Bali, ito naman yung tatapusin natin ngayon. Ayan o. Ayan. Ayan, wala pang ano. Wala pang tanim yan. So, yan po yung tatapusin natin ngayon. Yun. Ito yung ginagawa natin ngayon o. Ayan. Ayan yung pagtataniman natin. Meron tayo pa rin. Meron tayong alcohol. Ito yung Flying Tiger. Ito yung panggatong natin dito sa ating mitsa. Yan. Then meron tayong alcohol talaga 70% para pang disinfect din. So yan yung mga ano natin. Tsaka yung seedlings natin andito din. Ayan. Ito yung seeds natin. Ayan. Pakita ko sa inyo yan. Kukuhanin natin dito. Isasali naman natin dyan sa fruiting bag para maging ganun yung itsura niya. Yun. Hello mga ka-farmer, pasensya na kung medyo dire dulom ha. Kaya rin kita sa sulod sang aton. Andito tayo ngayon sa loob ng ating growing house. Papakita ko sa inyo yung mga yung mga natapos natin, ha? Ito po yung mga natapos natin, ayan. Kabilaan po 'yan. Ayan. Dito 'yan, yan. Tsaka buhay na siya dahil gumagapang na yung mushroom natin. Ito yung una nating itinanim. Yan. Tapos dito, pakita ko sa inyo. Ikot ko kayo. Ituturo ko kayo. Ito naman dito. Yan. Hanggang doon. Tsaka ito rin. Yan. Pakita ko sa inyo. Yan. Hanggang doon rin yan. Oh. Yan na yung buhay. Ito naman yung sunod natin na batch na itinanim. Dito yan sa kabila. Ayan, kabilaan yan. So ito naman yung mga itinanim natin na itong batch na to. Ito. Ayan o. Ayan. Hanggang dito yan sa taas. Ayan. Ngayon dito sa kabila, buhay na. Ayan. Kasi una nating tinanim to nung isang araw. Kaya buhay na sila. Ayan. Kabilaan yan. Ayun ito, kakatanim lang natin ngayon to. Ito yung sa kabila. Ito naman yun. Ayan o. Tingnan nyo. Ayan. Tapos may tinatapos lang tayo ngayon dito. Bali, ito na lang yung tatapusin natin ngayon. So patapos tayo. Medyo pagod pero enjoy tayo dahil natapos na natin yung
ating pagtatanim ng mushroom. So ito yung isang pinagkakaabalahan din natin dito sa munting bahay ni Papa Joms. Hay. Nako pa, munting bahay ni Papa Joms. Okay, di ba? So, tatapusin ko na lang to para wala na tayong gagawin. So, tama-tama, ito na lang yung natira, yung pagtatamna natin. Mayroon pa tayo isang lapad na seedling. Ito yung seedling ng ng mushroom. So, itatanim na natin to para matapos na siya ito. So, kailangan natin dito daan muna sa apoy. Ipapuyan muna natin dito para hindi makapasok yung mga bakterya. Ayan. Yung mushroom sa loob, yung seedlings natin, kailangan natin hukayin para paglagay natin dyan, madali. Kasi ito, hindi natin ilalagay yan dahil dumidikit yan kasi buhay na. Buhay siya dito sa loob ng lapad. Kaya hindi natin ilalagay sa fruiting bag natin. Yan. Kaya kailangan natin kutkutin. Kutkutin ba? Tama ba? Kailangan natin ganyanin sa loob. Yan. Para madurog yung molds. Kasi molds yan. Yung seedling kasi ng mushroom, molds yan sa loob. Yung kinakapitan niyan is sorghum. Kaya kailangan natin na paghiwa-hiwalayin yung sorghum. Yan. Para mailagay natin doon dito sa natin sa mga fruiting bags. So ganyan lang, initin uli. Yan para hindi makapasok yung mga bakterya. So ito ilalagay na natin dito. So paglagay yan, simple lang kasi nadurog na natin sa loob, ganyan lang. Di ba pwede na? Ganun lang yan. Ito na lang yung natira sa 850 na fruiting bags na in-steam natin nung nakaraan. So may video naman tayo nung steam natin pero hindi pa natin i-upload. Ayan. So yung pagtatanim na lang yung i-upload muna natin. Sa susunod, step by step natin yung pag steaming, then yung pagtatanim, yung mixture. Ganun yung gagawin natin. Pero ito ngayon, dahil nga busy tayo, hindi tayo nakapag-video. So dito na muna tayo sa pagtatanim. Tansya-tansyahin lang yung paglagay ng seedling sa isang fruiting bag. Kailangan tansya-tansya lang. Kasi kakapal naman to. Bago siya mamunga, kakapal yan. Puputi lahat yung fruiting bags natin. Susunod i-update ko kayo kung ano na itsura nila. Pero mayroon ako dito, pakita ko sa inyo ngayon kung ano na pagkatapos ng pagtanim. Ito nasa 3 araw pa lang ata. 3 araw pa lang. Pero makikita mo na buhay na yung mushroom sa loob. Ito malapit na tayong matapos. Nakapaglagay na tayo ng seeds natin. So lalagyan na natin ng balot yung sa ibabaw. Bali ganito yung labas niyo. Yan, bali puputi yan dyan hanggang dito sa ilalim. Then after lalabas na yung dito yung bunga niya. Ganun lang. Parang simple lang kung tingnan, pero kung tatrabahoin mo medyo hirap-hirap din. So mayroon tayong Manila paper na ginagamit para dito. Kasi kusa naman lalabas yung mushroom dito sa ibabaw. So kaya nilalagyan natin dito para dito dadaan yung mushroom. Dito na siya lalabas. Every time na nag-spray tayo, malambot to. Kaya madali niya lang i-push. Push mo yan, te. So, ito nga pala yung yung mushroom na buhay na. Nakita ko sa inyo.
Ito. Ayan, kung makikita nyo, parang may amag na siya. Oh. Ayan. Puting-puti na siya. Pero ito, pupunuin niya pa to. Ayan, oh. Kita ba? Ayan. Ganyan yung pagkabuhay na siya. Ito sa likod ko, buhay na to. Mga 3 araw pa lang to. So, pero, sa pagitan nila, 3 araw, magkakaano rin sila to. Kakasunod-sunod ng bunga. Bunga bang tawag dito? Yan, ganyan lang yan, oh. So, uy, naku po, sorry po. Tinamaan yung kingki natin, yung mitsa. Kaya gumagamit tayo ng mitsa para yung yung bakterya hindi makalapit sa atin dito. Kasi pagka pumasok yung bakterya dito sa loob, ay makukontaminate yung ginagawa natin. So hindi siya mabubuhay. Sayang yung natin, di ba? Pinagpaguran. Marami talagang case na ganyan yung nangyayari. Yung iba nga nagtigil na eh. Dahil sa ganung sistema. Yung trabaho mo, sobrang trabaho, tapos hindi lang mabuhay yung yung tinanim mo. Makontaminate pa. So, sayang talaga. Mahinayang talaga. Kaso lang sa amin, parang nasanay na kami sa aming ginagawa. Tapos si mushroom, nasanay na rin sa amin. Na na kami, na anong tawag doon? Nakapag si mushroom naka-adjust na sa amin. Kaya medyo friend kami ni mushroom, kaya wala pong contamination na nangyayari dito sa atin. Kasi magkaibigan na kami ni mushroom eh. Nakapagpalagayan na ng loob. Nako. Nakapaglagayan ng loob. Ganyan talaga sa paggagawa ng mushroom. Kung hindi ka pa sinsyoso dito, nako. Huwag na. Huwag ka nang gumawa ng mushroom. Huwag ka nang magtanim. Huwag ka nang mag-culture. Tawag dito kasi is cultured mushroom. Kaya nandito tayo sa loob ng growing house. So mga ka-farmer, kung nakaabot kayo sa video na to, please like, share, and subscribe. Paki-hit nyo yung notification bell para palagi kayong updated sa mga video na gagawin natin. Bye bye! Happy farming!